Sa mga nagdaang kabanata ay nakapasok na nga ang ikatlong Young Master at kaharap niya na ang Divine of Life ni Xiao Chen. At sa pagpapatuloy din ng kabanata ay naglabas na ng soul mark ang Divine of Life ni Xiao Chen at dahan-dahan na itong nilalagay sa noo ng Young Master. Ilang sandali pa ay tuluyan nang inilagay ang soul mark na agad namang naramdaman ng ikatlong Young Master. Nasabi na lang niya na napakalakas ng soul mark na ito, at ito dapat na mas malakas kaysa sa mga master, hindi pakiramdam ko ay higit par ito siguro ay mga 1,000 beses. Ang isang kabataang tulad niya ay nagagamit na ang soul mark, at sa tingin ko ay kaya niyang paliparin ang aking kaluluwa sa hangin. Nang matapos ang paglagay ng soul mark ay sinabi ni Xiao Chen sa kanya na Wang Xiaoyan, may isang trabaho na kailangan kong gawin mo sa susunod. Sa sinabi ni Xiao Chen ay agad na nagbigay galang si Wang Xiaoyan, sa kadahilanang nagbago na ang tingin niya kay Xiao Chen nang mapagtanto niyang mas lalakas pa siya kung sakaling paglilingkuran niya ang ating bida, kaya naman magalang niyang sinabi kay Xiao Chen na magsabi ka lang, Panginoon ko. Agad namang sinabi ni Xiao Chen na kontrolin ang maharlikang pamilya, makinig sa aking mga utos, at ipaalam ang Qingzhou domain. Sinabi naman ni Wang Xiaoyan na Qingzhou. Kung ikukumpara sa Tianyuan domain ay mas malakas ito. Sa sinabi ni Wang Xiaoyan ay kinumpirma naman agad ito ni Xiao Chen na alam ko, kaya naman ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kailangan mo at gagawin mo ito sa iyong paraan. Hanggat nakakakuha ka ng tulong sa labas, dapat kang maging matagumpay. Sinabi naman ni Wang Xiaoyan na para makontrol ang Qingzhou, kailangan mong tuparin ang tatlong kondisyong ito. Nang marinig ni Xiao Chen na may kondisyon pala ito ay agad niyang sinabi kay Wang Xiaoyan na sabihin ito kung ano. Inisa-isa naman ni Wang Xiaoyan ang tatlong kondisyong na nais niya upang makontrol ang Qingzhou, na unang-una kailangan niya ng maraming pera upang makuha niya ang posisyon na maging head ng maharlikang pamilya. Pangalawa, ay kailangan ko ng mahusay na martial arts method, kailangan ko ng hindi baba sa ikapitong yugto. At ang pangatlo, ay kailangan ko ng spells at mas mataas na martial arts. Mayabang namang sinabi ni Xiao Chen sa kanya na walang problema. Bibigyan kita ng sapat na mga spells at pamamaraan, at magagawa mo ang iba. Nagulat naman si Wang Xiaoyan sa mga sinabi ng bago niyang master. Dagdag pa nga ni Xiao Chen na kung sapat na ba ang 9th grade martial arts. Mas lalong nagulantang si Wang Xiaoyan sa sinabi ni Xiao Chen na 9th grade martial arts. Napansin naman ni Xiao Chen na nagulat si Wang Xiaoyan sa sinabi niyang 9th grade kaya naman mas lalo pa niya itong niyabangan na kahit gaano karami ang gusto mo sa ikasyam na baitang, maibibigay ko sa iyo. Kung kulang pa yan, meron pa akong heaven grade. Halos tumulo na ang sipon ni Wang Xiaoyan sa sinabi ni Xiao Chen at mahinahon niyang sinabi na sapat na ang ikasyam na yugto. Hinawakan ni Xiao Chen ang ulo ni Wang Xiaoyan at sabay niyang sinabi na ang lahat ng mga pamamaraan ng martial arts ay ihahatid sa iyo. Bibigyan kita ng kalahating taon. Dagdag pa niya na tandaang mabuti, kalahating taon lang, agad naman na sumang-ayon si Wang Xiaoyan. Subalit bago umalis si Xiao Chen ay sinabi ni Wang Xiaoyan na nais kong ipaalala sa iyo ang isang bagay. Tiyak na alam ng aking master na naputol na ang kontrata ng kaluluwa, tiyak na hahanapin at guguluhin kanya. Sinabi naman ni Xiao Chen na kung gusto niyang mahanap ang kamatayan, ibibigay ko iyon sa kanya ng buong puso. Dagdag pa ni Wang Xiaoyan na pero huwag mo siyang maliitin. Ang aking master's cultivation ay hindi mahuhulaan. Sa sinabi ni Wang Xiaoyan ay sinabi ni Xiao Chen sa kanya na sabihin mo sa akin, sa tingin mo kung saang antas na ang aking cultivation. Sinabi naman ni Wang Xiaoyan na malakas ka talaga, pero kumpara sa master ko, mas mababa yata ang cultivation mo. Sa sinabi ni Wang Xiaoyan ay tinanong siya ni Xiao Chen na kung gaano katagal bago dumating ang iyong master. Agad namang sumagot si Wang Xiaoyan na mga 1 buwan. Sa isip-isip naman ni Xiao Chen na ang 1 buwan ay sapat na upang makontrol ang kapangyarihan ng kristal na ugat. At ang potensyal na masira sa ikatlong antas ng sinaunang paraan ng pagsusubo. Sa panahong iyon, ang aking cultivation ay dapat na umabot sa peak realm. Dagdag pa niya na ano ang dapat kong katakutan. Sa isip-isip din naman ni Wang Xiaoyan na hindi ko makikita. Tiyak na hindi ko talaga nakikita ang tunay niyang lakas. Dagdag pa niya na ano ba talaga ang tunay niyang lakas hindi ko talaga ito makita. Maya-maya pa ay sinabi na ni Xiao Chen sa kanya na pwede ka nang umalis. Hindi ko na kailangang magsabi pa tungkol sa paraan upang malutas ang problemang ito, tama.
Agad namang sinabi ni Wang Xiaoyan na naiintindihan niya ito. Agad na umalis si Wang Xiaoyan dala-dala ang mga sinabi ni Xiao Chen na nagpagulat sa kanya. Nang makaalis si Wang Xiaoyan ay agad na sinabi ni Xiao Chen kay Black na umalis na din sila. Mabilis na nagtutungo si Xiao Chen na kung saan sina Crazy Boy at ang iba. Maya-maya lang din ay dumating na din sina Elder kasama ang ilan. Subalit bahagya namang nagtataka si Elder Fat. Agad na nilapitan nila Elder Fat si Wang Xiaoyan at tinanong niya agad ito na kung ayos lang ba ang ikatlong Young Master. Sinabi naman ni Wang Xiaoyan na ayos lang siya, subalit nagtanong pa din si Elder Fat na sabi pa nga niya sa ikatlong Young Master na ano ba talaga ang nangyari, naramdaman namin ang malakas na kapangyarihan kani-kanina lang. Sinabi naman ni Wang Xiaoyan na kalimutan na ito, Elder Fat at Elder Skinny, sumunod kayo sa akin, meron akong gustong sabihin sa inyong dalawa. Bahagya namang nagtataka sina Elder Fat sa akin ikilos ng ikatlong Young Master. Nang makalapit sina Elder Fat ay agad na sinabi ni Wang Xiaoyan na si Second Brother, ay pinatay niyong dalawa. Nang marinig ng dalawang Elder ang sinabi ni Wang Xiaoyan ay bahagya silang natakot at hindi nakapagsalita. Sa kanilang pananahimik ay sinabi ni Wang Xiaoyan na okay lang. Naiintindihan ko ang ibig niyong sabihin. Ngayon ay may kailangan akong gawin at kailangan ko ang tulong niyong dalawa. Kayong dalawa ay lumapit sa akin at may sasabihin akong mahalaga. Sinabi ni Wang Xiaoyan ang kanilang plano na silang dalawa lang ang kailangan na makarinig. Nang marinig ng dalawa ang plano ng ikatlong Young Master ay bahagya silang natigilan dito. Ilang sandali pa ay pinagmasdan nila ang natitirang mga Elder at Disciples. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay lumapit na sina Elder Fat sa mga disciples at ibang elder na natitira, at sabay nilang sinabi na ang ikatlong Young Master ay nagsabi sa atin na bumalik na tayo. Agad naman na sinang-ayunan ito ng mga disciples at elder. Subalit wala silang kaalam-alam sa nagbabadyang panganib. Matapos ngang sabihan ng dalawang elder ang natitirang mga disciples ay agad itong naglakad at walang kamalay-malay ito sa nagbabadyang panganib. Ilang sandali pa ay inatake na ni Elder Skinny ang dalawang disciples ng walang pag-aalinlangan at sa ginawa niya ay nabigla ang dalawa sa atake ni Elder Skinny. Na kahit ang dalawa ay napalingon sa nangyari sa kanilang kasamahan. Kaya naman agad silang tumakbo at kinakabahan na kung bakit nangyayari sa kanila ang bagay na ito. Subalit bago pa man sila makalayo ay naghanda na si Elder Fat ng pangmalawakang atake na kaya silang maabutan. Ilang sandali pa ay maabutan na nga sila ng atake ni Elder Fat na dahilan upang mawakasan ang kanilang mga buhay. Nang matapos nilang paslangin nila Elder Fat ang natitirang mga disciples ng maharlikang pamilya, ay agad silang nagbigay-pugay sa ikatlong Young Master at sabay nilang sinabi na kaming dalawa ay handang tumalon sa kumukulong tubig para sa inyo ikatlong prinsipe. Sinabi naman ng ikatlong Young Master na mahusay kung ganon. Dagdag pa niya na kung ganun din, ay babalik na din tayo sa maharlikang pamilya ngayon. At kapag nakabalik na tayo doon at tatanungin tayo sa mga nangyari, magtitiwala ako sa iyong katalinuhan upang pagtakpan ito. At sigurado akong naintindihan niyo itong dalawa. Nang marinig nila Elder Fat ang mga sinabi ng ikatlong Young Master ay agad silang sumang-ayon dito. Ang ikatlong prinsipe ay mas malupit kaysa sa naisip natin, sa mga sinabi ng dalawa ay natawa ang ikatlong Young Master. Sa kabilang banda naman ay nakarating na si Xiao Chen kay na Crazy Boy, at agad na nagbigay-pugay sila Crazy Boy at sabay niyang sinabi na kaming lahat dakilang master na si Zhu Chanzan, binabati ka namin sa iyong lakas. At agad na tinanong ni Crazy Boy si Xiao Chen, nasabi pa nga niya na master sobrang lakas ng martial arts na ginamit mo kanina, dagdag pa niya habang natatawa na pwede bang turuan mo ako nito. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na sa paghusga mula sa iyong kalusugan ngayon, mahina ka pa kaya sisabog ka lang at mamatay. Mag-practice ka na lang muna ng martial arts na binigay ko sa iyo, tapos pag-usapan natin ta mamaya. Sa sinabi ni Xiao Chen sa kanya ay umiiyak siyang sumang-ayon dito. Maya-maya pa ay itinuna naman ni Xiao Chen ang usapan sa tatlong mga disciples at sinabi niya dito na kung napagpasyahan ninyong lahat na sumali sa aking Qingyanmen, tiyak na tatapakan ninyo ang mga ulap balang araw. Sa ngayon, kailangan nyo lang makinig sa mga sasabihin ni Crazy. Nang marinig nila ang mga sinabi ni Xiao Chen ay agad silang sumigaw na naiintindihan nila ito. Sa isip-isip pa nga nila na talagang malakas ang Zhu Chanzan na ito. Nung unang inimbitahan kami ni Crazy, ayaw naming sumama.
Ngunit hindi namin inaasahan ang presensya ng taong ito. Maya-maya pa ay sinabi na ni Xiao Chen kay Crazy na ang iyong trabaho ay bumuo ng isang malakas na network ng impormasyon. Gusto kong masakop nito ang buong mundo ng Xinwu. Agad naman na sumagot si Crazy na susundin ko ang mga utos mo, Master. Matapos ang kanilang pag-uusap ay agad na ding sinabi ni Xiao Chen na mahusay kayong lahat ay pwede nang umalis. Mabilis namang nagsiliparan sina Crazy at naiwan si Xiao Chen. Makalipas ang ilang sandali ay agad na ding nag-teleport si Xiao Chen patungo sa Qingyanmen. Ilang sandali pa ay nakarating na nga si Xiao Chen sa Qingyanmen Gate. Sa silid ni Xiao Chen ay nag-uusap sina Xiao Chen at si Master Duan Siliang na sabi pa nga ni Master Duan Siliang na napakalakas mo talaga, Senior. Hindi ko inaasahan na magiging matagumpay ang paglalakbay mo. Dagdag pa niya habang natatawa na ang maharlikang pamilya ng Qingzhou ay sasabog sa galit. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na ito ay sanhi ng mga ito sa pagkakataong ito. Tama, Du Silang. Kailangan kong pumunta sa closed-door cultivation para sa isang buwan. Tandaan, ang oras kung kailan ako pumunta sa closed-door cultivation ay ang pinakamahalaga. Dagdag pa niya na kahit anong mangyari sa labas, o kung sino ang nasa labas, huwag mo akong pakialaman. Matapos na marinig ni Master Duan Siliang ang mga sinabi ni Xiao Chen na napakahalagang bagay ay agad naman niyang sinabi kay Xiao Chen, na makakaasa ang senior, kaya naman mag-ingat ang Panginoon. Habang paalis si Xiao Chen ay sinabihan pa niya si Master Duan Siliang na sa panahong ito, lahat ng mangyayari sa Qingyanmen ay kailangan mong harapin. Agad namang sumagot si Master Duan Siliang na si Junior Silang ay naiintindihan ito. Sa isip-isip pa nga ni Master Duan Siliang habang pinagmamasdan ng kanyang senior na ito ay kahanga-hanga. Salamat sa kapangyarihan ng seniors, malapit na ang pagsikat ng Qingyanmen sa kadakilaan. Dagdag pa niya na dapat ko ring kunin ang pagkakataong ito para sanayin at palakihin ang aking cultivation, at mabilis na maabot ang rurok na hindi ko maaalis ang senior. Balik tayo kay Xiao Chen na kung saan, nasa loob na ng closed-door cultivation at puspusan ang pagko-cultivate, at agad na binanggit ni Xiao Chen ang origin unit at nagkaroon ito agad ng reaksyon. Sa mga sumunod na nangyari habang tumitindi ang lumalabas na aura ay binanggit naman niya ang infinite. At nagkaroon ng matinding enerhiya na lumalabas at bahagyang nahihirapan siya dahil sa katawan niyang mahina, at agad naman niyang binanggit ang ikatlo na natural spirit. Matapos niyang banggitin ito ay mabilis na pumapasok ang matinding enerhiya at halos hindi na ito kayanin ni Xiao Chen dahil sa kasalukuyan niyang katawan, na agad na pinakalma niya ang kanyang sarili. Habang nahihirapan si Xiao Chen ay tahimik na natutulog si Black. Ilang sandali pa ay sinabi na ni Xiao Chen na lahat ay magtipon sa Wanju Dantian, mabilis naman na pumapasok ang matinding enerhiya sa Wanju Dantian ni Xiao Chen. Sa dami ng enerhiyang pumasok sa Dantian ni Xiao Chen ay napapasigaw siya dito at pilit na nilalabanan ang matinding enerhiya. Maya-maya pa ay sinabi niya na habang itinataas niya ang kanyang kamay na siguradong magtatagumpay ako at matatalo ka. Mabilis na lumipas ang isang buwan at nakarating na nga ang master ni Wang Chaoyan. At agad na nagbigay galang si Wang Chaoyan sa kanyang master na sabi pa nga niya na master sa wakas ay dumating ka na. Pinagmasdan naman agad siya ng kanyang master at makikitang nagdududa ito sa kanya. Dagdag pa niya na matagal na akong naghintay sa iyo, mangyaring tulungan mo ako, master. Sinabi naman ng kanyang master na tiyak na marunong kumilos ang aking pinakamagaling na alagad na si Chaoyan. Dagdag pa ng kanyang master habang naghihimutok sa galit na ang sitwasyon ngayon, ay pinipigilan mo pa rin ang iyong bunganga na manahimik, bilasan mo at sabihin sa akin ang bang katotohanan. Sumagot naman si Wang Chaoyan na napakataas ng kanyang cultivation na hindi ko mahuhulaan kung saan ito, sa totoo lang naubusan na ako ng ideya. Kaya ko lang ailay ang aking kaluluwa at maghintay na dumating ka. Napakahusay na sinabi. Soul contract method ni Xiao Chen. Hindi ko pa ito nakikita dati kaya hindi ko kayang sirain. Sa mga sinabi ni Wang Chaoyan ay bahagyang nakumbansi ang kanyang master. Kaya naman pasiga na sinabi ng kanyang master na hintayin mo ako kung patayin ko yang Xiao Chen na yan, tapos haharapin kita. At agad na sinabi ng kanyang master na pumunta ka, at tawagan mo ang tatay mo para sa akin. Mabilis namang tumayo si Wang Chaoyan at sabay niyang sinabi na sandali lang master. Habang naglalakad sa labas ay nasabi na lang niya na napakadikikado noon,
Mahirap talagang lukuhin si Master. Makalipas ang ilang oras ay bahagya na siyang kinakabahan na sabi pa nga niya na anong mali. Bakit paulit-ulit ang mensahe? Sa kabilang banda naman ay malapit nang matapos si Xiao Chen sa kanyang pagko-cultivate. Habang mataimtim si Xiao Chen na nagko-cultivate ay dahan-dahan na lumapit si Black at pinagmamasdan niya si Xiao Chen, nasa isip-isip pa nga niya na ang tagatanggap. Dagdag pa niya na may pang-asar na kung bakit ang bagal mo naman at napakahina. Bahagya namang naramdaman ito ni Xiao Chen at alam niya ang naisip ni Black. Kaya naman sa inis ni Xiao Chen sa ginagawang pang-asar ni Black ay binigyan siya ng matinding titig na halos lamunin siya ng nakakakilabot na presensya ni Xiao Chen. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na itong batang ito pumunta ka dito, proud na proud ka ba? Ilang sandali pa ay tumayo na siya at nasabi na lang niya na ito ay napakahusay, sa wakas. Tuwang-tuwa naman si Black sa tagumpay ni Xiao Chen. Dagdag pa ni Xiao Chen na sa wakas ay nakapasak na rin ako at nalagpasan ang panahon ng paghihirap na iyon. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay sinubukan na ni Xiao Chen ang kanyang mga abilidad upang makita ang mga pagbabago nito. At ang una niyang ginamit ay ang Disappear. Nasabi na lang niya na sa ikatlong antas ng sinaunang pamamaraan ng Quencheng, ang cultivation ay maaaring pareho sa antas ng Heaven's Summit. Dagdag pa niya habang nag-umapaw ang kakilakilabot na aura na ang ako ngayon. Maaaring gamitin ang pangalawang antas ng kamao ng langit. At agad niya itong pinakiramdaman ang kanyang abilidad habang nagsasanay. Nasabi pa nga niya na kung ang unang antas ng langit ng kamao ay sumisira sa lahat ng mga kaaway. Pagkatapos ang pangalawang antas ay hindi maarak. Maaaring mukhang kalmado. Ngunit ang buong mundo ay nasa aking palad, walang may tatago at walang mahirap pakitunguhan. Nagpapansin naman si Black kay Xiao Chen kaya naman sinabi niya dito na anong mali. Gusto mong subukan ang iyong lakas laban sa akin. Agad naman na itinuro ni Black ang labas na sinyales na sa labas na sila maglaban. Agad namang sinabi ni Xiao Chen na tara na. Kung natatakot ako sa iyo, hindi kita kayang maging may-ari. Sabay na lumabas sina Xiao Chen at si Black at naiwan ang silid na may mga bahagyang pagkasira. Makikitang ang unti-unting pagkasira ng silid at lumalaki ang bitek nito. Maya-maya pa ay tuluyan na nga itong lumaki ang bitek na umabot na sa sahig. Maya-maya pa ay nakarating na nga sina Xiao Chen sa likod ng bundok. Agad na sinabi ni Xiao Chen na ngayon ay ibigay mo lahat ng iyong makakaya. Agad na nag-transform si Black upang magamit niya ang lahat ng kanyang lakas. At agad na naghanda ng isang atake na agad namang nakilala ni Xiao Chen ang ginagamit ni Black. Nasabi pa nga ni Xiao Chen habang umiiwas na ang howlang na pamamaraan ay napakahusay. Dagdag pa niya habang natatawa na ito ay lubhang mapanganib. Kaya naman agad na sinabayan ito ni Xiao Chen ng kanyang sky howling technique upang salubungin ang atake ni Black. Nagkaroon ng malakas na pagsabog sa pinaglalabanan nila Xiao Chen at Black. Napa-atras naman si Black upang maghanda ulit ng isang atake. Maya-maya pa ay naglabas na si Black ng enerhiya na nagmumula sa kanyang mga paa. Ilang sandali pa ay tuluyan nang natapos si Black sa kanyang paghahanda at makikitang ang matinding enerhiya na lumabas sa kanyang bawat hakbang. Hinangaan naman ni Xiao Chen ang pangalawang ginamit ni Black na sabi pa nga niya na ito ay nangingibabaw. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Ilang sandali pa ay naramdaman na ni Xiao Chen ang kakaibang kapangyarihan kaya naman napa-atras na siya dito. Agad siyang tumingin sa kalangitan at nasabi na lang niya na ang kulog at kidlat, ito ay. Ngunit bago pa man siya matapos sa kanyang pagsasalita ay bumulosok na sa kanya ang matinding kapangyarihan na pinagsama ng kulog at kidlat. Kaya naman nang makita niya ito ay bahagya siyang nagulat dito. Ilang sandali pa ay tuluyan na nga itong bumulosok na kung saan nakatayo si Xiao Chen at nagkaroon ng matinding impact ang ginagawang atake ni Black. Naiwan ang makapal na usok na may kasamang alikabok. Bahagya naman itong naiwasan ni Xiao Chen subalit hindi niya maiwasan na magtaka dito. Nasabi pa nga niya kay Black na pwedeng Kaden gumamit ng Sanchuan Thunder. Mayabang namang itinaas ni Bulk ang kanyang paasinyalas na hindi lang iyon hindi pa ako tapas.
Sa isip-isip naman ni Xiao Chen na sabi pa nga niya na pagkatapos ang mga bagay ay mabilis na nagbabago sa mundo, ito ay gumagawa ng mga espesyal na supernatural na kapangyarihan. Nakita ko ang Jiu Zuan Luo, Sanchuan Thunder, at ang 5 elementong Chen Kun. Siguradong nagdala ng Sanchuan Thunder si Black kanina. Dagdag pa niya habang nagtataka na ngunit ang Sanchuan Thunder ay magagamit lamang pagkatapos makalagpas sa antas ng dakilang emperador, at maging sanhi ng kulog at kidlat. Hindi man malakas ang kanyang kapangyarihan, ang lakas ng kulog at kidlat ay nagpapalakas sa kanyang pangkalahatang kakayahan, hindi ko aaminin na ako ay nagkamali, ngunit kung ano nga ba ang kanyang mga sekreto. Higit pa rito, hindi lamang ang Sanchuan Thunder ang nagpabagsak kundi pati na rin ang haligi ng apoy, kahit hindi ito puro, ito ay tiyak na may amoy ng Jiu Zuan. Maya-maya pa matapos siya sa kanyang malalim na pag-iisip ay natatawa namang sinabi ni Xiao Chen na parang ang dami pa namang misteryoso sa katawan mo. Ngayon, hayaan mo akong makita kung gaano ka kalakas. Sa mga sinabi ni Xiao Chen ay nilabas ni Black ang isa ding nakakakilabot na abilidad. Kaya naman nabigla si Xiao Chen dito at napa-atras ng bahagya. Sa tindi ng enerhiyang nilalabas ni Black ay nasabi na lang niya na nalagpasan na naman niya ang panibagong antas. Habang naglalakad si Black ay nagpapalabas ito ng killing intent na kakilakilabot. Nasabi na lang ni Xiao Chen na sandali lang ang killing intent na ito, ang isang ika-6 na antas na magsasaka ay matatakot hanggang mamatay. Subalit may biglang sumagi sa isip niya na sabi pa nga niya na sandali lang. Naalala ko na ngayon. Nung nilibot ko ang mundo, may chismis. Sa labas ng pinakamataas na lupain, may isa pang mundo. Ang mga tuntuning moral, at kapangyarihan ng mundong iyon ay ganap na naiiba sa atin. Marami ring malalakas na tao sa mundo. Hindi ka makakapasok sa mundong iyon na may kapangyarihan lamang, kailangan mo ring magkaroon ng pagkakataon at swerte. Sinabi rin nila na ang mundong iyon ay naglalaman ng mga mythical beast at walang tao. At sa mundong iyon, mayroong isang nilalang na tinatawag na kaguluhan na maaari ring kilalanin bilang Overlord. Ang kaguluhan ay ipinanganak mula sa langit at kamatayan. Maaari nilang gawin ang anumang bagay sa mundo. Magagawa nito ang kahit anong ses nito at maaari rin itong maging pinakamahusay. Mayroon itong 3 kaapo-apuhan. Isa pa, ang nilalang na nilamon ang lahat ng Diyos na hayop at ginawa mula sa pinakamalakas na hayop sa mundo, maaaring ito ay si Black. At dito na din matatapos ang ating episode mga bidang hangal, subalit hindi matatapos ang araw na ito nang hindi tayo nag-shoutout. Kaya naman shoutout kay Gilbert Vallejo, Jerry Treñas, Ilustrasyon Ortosio, Abdurasid Sahiran, Harold Lopez from Orani Bataan, Rafael Gemodayano. Hanggang dito na lang muna mga bida, at sa mga hindi pa na shoutout ay huwag kayong mag-alala dahil nakalista naman ang iyong mga pangalan at nakikita ko ang mga comments nyo. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na kabanata. Kaya naman mangyaring palike na lang po.